Good morning mga kabarangay. Welcome muli sa Altaveros TV. Lalo na doon sa mga mag-aaral ng Alternative Learning System na nakatakdang mag-take ng National Accreditation and Equivalency Exam sa January 26. Ang video ito ay para sa inyo. Magbibigay ako ng mga paalala o 10 tips na maaaring makatulong para maipasa ninyo ang nakatakdang National Accreditation and Equivalency Exam. Sana panoorin ninyo ng buong-buo ang video ito sapagkat napakahalaga dahil sa aking karanasan, sa tagal ko na nagtuturo, ay ang lahat ng mga nakinig o mga sumunod sa aking mga payo ay mga nakapasa at nagtagumpay sa kanilang mga minimithi na larangan. Ang unang-unang bagay na dapat natin tandaan ay maging prayerful. Ayan, maging mapanalangin. Manalangin ng taimtim, manalig at sumampalataya sa Diyos at hilingin sa Kanya na maunawaan mo ang mga tanong at masagot mo ng tama. Alam nyo, ito yung napaka-effective. Kailangan lumapit tayo palagi sa ating Panginoon at hingin sa Kanya ang anumang mga bagay at siguradong ipinagkakaloob niya at lilinawin niya ang ating mga isip kung tayo man ay naguguluhan. So that is number 1. Pangalawa, number 2, huwag magpuyat. Sa araw ng exam sa January 26, dapat hindi ka puyat. Matulog ka ng maaga, nagpahinga ka, nakapag-relax. So, gigising ka ng maaga, maganda ang iyong pakiramdam, wala kang hangover. Bakit nagkakaroon ng hangover? Kasi nakikipag-inuman. So, yung mga bagay na yan ay dapat iwasan. Kung ang exam ay January 26, at least 1 week, fresh ang mind. Huwag kang nagpupuyat, huwag kang nakikipag-inuman na napupuyat ka ng magdamag. Yun, napaka-epektibo niyan. Mabisa po yan. Kasi fresh na fresh ang mind, maganda ang pag-iisip. So, lahat ng iyong babasahin doon sa exam, siguradong mauunawaan mo. Number 3. Alamin ang iyong room assignments. Yan. Alam nyo, napakahalaga niyan kasi hindi lamang ikaw nag-iisa na mag-i-exam o hindi ka lamang kabilang doon sa learning center na iyong kinabibilangan. Kung hindi, napakarami ninyo doon sa testing center. Mga libo-libo kayo. Kaya't napakahalaga na bago dumating yung araw na exam, halimbawa sa January 26, nung January 25, alam mo na yung room assignment, kaya't kailangan pumunta ka doon sa testing center para malaman mo kung saang room ka dapat papasok. Para pagdating mo ng kinabukasan, alam mo na, dire-diretso ka na doon sa room, hindi ka na maghahanap doon sa bulletin board ng iyong pangalan, sapagkat kapag gano'n ang iyong ginawa, siguradong malilate ka, habang yung iyong mga kasabay na kukuha na exam, nagsisimula na, ikaw ay naghahanap pa ng iyong pangalan. So, napakahalaga na bago dumating yung araw na yun, alam mo na kung saang room ka pupunta. Number 4. Yan. Yung pang-apat ay ihanda ang iyong mga kakailanganin. Halimbawa, kailangan mo ng lapis. Kadalasan ay Mongol. Number 2. Siyempre, magdala ka na rin ng ballpen. Dapat black kasi baka kailangan din. Magdala ka rin ng mga papel sapagkat baka kailangan mo mag-solve ng mga problems lalo na sa math. At siyempre, magdala ka ng tubig at ng pagkain kasi baka hindi kayo payagan na lumabas o kaya wala kayong break, kailangan nakakain ka doon para hindi ka magutom habang kumukuha ng exam. So napakahalaga yon. At higit sa lahat, dapat dala-dala mo yung iyong registration stub sapagkat hindi ka papayagan na makapag-take ng exam kapag wala yung iyong registration stub. Yung kalahati ng registration form na iyong pinirmahan nung nag-register ka. Panlima or number 5, dapat pumunta ka sa testing center ng maaga. Kadalasan kasi nag-i-start ang test ng 7 o'clock or 8. So, kailangan bago mag-6 or 6 o'clock nandun ka na. Para yung iba ay dumarating pa lang,
ikaw ay nakapag-relax na, nakaupo ka na ng matagal doon, so relax na relax ka para pag nag-start yung test, siguradong wala ka ng kaba. Huwag ka rin kakabahan kasi hindi naman nakakatakot ang exam. Ang 6 or number 6, kapag ibinigay na yung examination booklet, natural, may mga instructions yun or directions. Kailangan basahin mong mabuti sapagkat iba-iba ang mga instructions. Halimbawa, meron kasi mga instructions minsan na ang sabi, lagyan ng X ang bawat kahon sa inaakala mong tamang sagot. Ay ang ilalagay natin ay check kasi hindi natin binasa yung instruction o yung directions. So doon pa lamang ay siguradong babagsak ka na kasi hindi mo alam ang instructions. At ganun din, kailangan lagyan mo ng sagot ang lahat ng mga kahon. Wala kang dapat iiwanan. Bukod doon sa nagsishades ka doon sa mga bilog, meron doon box na kwadrado. Kailangan ilagay doon yung tumpak na kasagutan. Huwag mag-iwan ng mga patlang. Number 7. Ayan. Huwag tumigil sa mga tanong na sa palagay mo ay napakahirap. Ayan. Alam nyo, napakahalaga nito. Marami sa atin yung kumukuha ng exam kung minsan nakatutok tayo doon sa mga tanong na parang ang palagay natin ang hirap-hirap. Kapag na-encounter natin ang mga ganitong pagkakataon, dapat huwag tayong tumigil doon. No, iwan muna natin siya at magpapatuloy tayo doon sa mga numbers o sa mga tanong na medyo madali sa atin at masasagutan natin kaagad. At kapag may oras pa na natapos natin yung test, babalikan natin yon at saka natin siya lagyan ng tamang sagot sa inaakala natin. Number 8, huwag magtanong sa katabi. Yan. Alam nyo, napakahalaga nito Kung minsan, parang nahihiya tayo magtanong sa teacher na nagbabantay. Kaya ang ginagawa natin, doon sa kapwa natin kumukuha ng test, doon tayo nagtatanong. Mali po yun. So, huwag mahiya na magtanong doon sa nagbabantay na teacher kasi mababait yung mga yan. Kung minsan mga mukhang masusungit lang. So doon tayo magtatanong, iwasan natin magtanong sa katabi natin kasi sila din ay maaring hindi rin nila alam at kapag sinagot ka nila maaring malito ka lamang. At bawal yon. Number 9. Kapag halimbawang sa palagay mo nakatapos ka na pero mahaba pang oras, huwag ka na munang umalis o huwag ka munang tumayo habang hindi ka pa naman pinaalis. No? Pwede mo pang basahin ang iyong mga sinagot kung tama ba sa palagay mo. Pag magmuni-muni ka, no? Maupo ka lang doon tapos tingnan mo ang mabuti kung hindi naman kinuha sa iyo yung mga test booklet. I-review mo hanggang maubos mo yung oras. Kahit na ikaw na lamang mag-isa ang natitira doon, pero meron pang nalalabing oras, hindi ka pa naman paaalisin ng teacher. Kailangan reviewin mong mabuti. Baka meron ka pang mga pagkakamali, lalo na doon sa shading, na mga instructions ay mali, dapat tama, itama. Reviewin mong mabuti ang iyong test booklet. Number 10. Yan. Maging mapagpasalamat. Kung kanina, doon sa number 1, ang sabi natin, maging prayerful tayo. Dito sa number 10, pagkatapos ng exam, ay mapagpasalamat. Dapat nagpapasalamat din tayo sa Panginoon, sa Diyos na buhay na tumitingin sa atin sapagkat ginabayan niya tayo sa buong panahon na kumukuha tayo ng exam. At ganun din, magpasalamat din tayo dun sa teacher na nagbabantay sapagkat alam nyo, mahirap din para sa kanila yon. Halos maghapon, ang haba-haba na nagbabantay sila doon. Kaya kailangan pasalamatan natin sila sapagkat nakakapagpalubag ng kalooban yon at nasisiyahan sila. Good luck sa inyong lahat. Nawa ay makapasa kayo at magtagumpay sa inyong mga minimithi para makamit ninyo ang inyong mga pangarap. God bless everyone. Thank you for watching mga kabarangay and ALS Learner. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa Altuveros TV, please subscribe. Huwag kalimutan na i-click ang notification bell. Pwede mag-like, mag-comment, pwede mag-share. Pakipanood na rin po yung aking mga naunang mga uploaded videos tungkol pa rin po sa alternative learning system, yung Secret of Passing Revalida and how to pass the
portfolio presentation. God bless everyone!